Paano na ngayon ang gilas mga kapatrol? Nalagasan na naman ang team at out na si AJ Edo, ang best big man natin noong FIBA World Cup. Paano na ang Twin Towers ni Kai Sotto at AJ Edo na siyang sasandalan sana natin against Latvia? Kai Sotto, nakatutok sa gilas at bahala na ang mga NBA teams pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Ang importante ay ang makapag-deliver si Kai ng panalo. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil magbabasa kami ng mga shoutout at comments. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Pero kahit wala si AJ Edo, ay ready na para sa bakbakan ang ating Twin Tower. Isang veterano, ang GOAT ng PBA, at si Kai ang player na pwedeng makapasok sa NBA this year. Mukhang napaganda pa na hindi makapaglaro si AJ Edo dahil mas lumaki pa ang responsibilities ni Kai sa gilas dahil pwedeng siya na ang magiging main defender para sa mga magagaling na big men ng Latvia. At kung maglalaro man si Kristaps Porzingis, ay siguradong makikita natin ang bakbakang Kai Sotto at Kristaps on both offense and defense. For sure, mahihirapan si Kai sa speed and quickness ni Kristaps Porzingis, pero looking closely sa laro ni Kristaps, ay hindi naman siya masyadong umaatake sa basket and he relied sa kanyang mga jump shots and fadeaway shots aside from his 3-point sniping. Kaya I'm pretty confident na ma-neutralize ni Kai Sotto si Kristaps Porzingis, especially now na lumalakas na ang katawan niya at mas lalo pa siyang bumibilis. There is a big chance na si Kai na ang gagawing primary defender kay Kristaps Porzingis, and this is a very good challenge para kay Kai at dito niya makukumbinse ang mga NBA teams na karapat-dapat siyang kukunin ng mga NBA teams. Ang bottom line kay Kai ay ang kanyang malaking improvement at patuloy pa niyang dinidevelop ang kanyang skills at ang lakas ng kanyang katawan, kasabay ng maturity ng kanyang pagiging professional player. Sinundan lang kasi ni Kai ang proseso at bahala na ang NBA kung makikita nilang karapat-dapat siyang kunin para sa isang historic NBA contract. At balitang NBA naman, layunin ng Boston Celtics ang mag-regroup pagkatapos na iwasan ng Dallas Mavericks na may sweep. Handa nang magkoronasyon ng NBA sa Dallas, ngunit sa halip ang Boston Celtics ay bumagsak sa pinakamalaking talo sa finals sa kasaysayan ng kanilang kupunan. Pero ang 3-1 na pangunguna sa serye, sinabi ni Jaylen Brown na walang dahilan para magpanik. These are the moments that can make you or break you, sabi ni Jaylen Brown pagkatapos dinimolish ng Mavericks ang Celtics sa 122-84 in Game 4 of the best-of-7 championship series. We have to reassemble. We have to look at it and learn from it, and then we've got to embrace it and attack it. It's going to be hard to do what we're trying to do. We didn't expect anything to be easy, but it's no reason to lose our head, dagdag pa ni Jaylen Brown. At sabi naman ng Boston Celtics forward na si Jason Tatum, the key to moving past the big defeat was not to harp on it too much. We're not making any excuses. We need to be better, and we will. Tiyak upper hand pa rin ang Boston Celtics papunta sa Game 4, kung saan susubukan nilang kunin ang kanilang record na ika-18 NBA crown. Sa huli, wala pang kupunan ang nakabalik mula sa 0-3 na pagkabaon para manalo sa isang NBA playoff series.
Ngunit ang Boston Celtics ay tinuruan ni Coach Joe Mazzola on the hunting tactics of killer whales ay mukhang walang kamalay-malay na seal. Habang sina Luka Doncic, Kyrie Irving at mga natitirang Mavs players ay rumaragasa patungo sa 38 points na panalo sa Game 4. Ito ang ikatlong pinakamalaking lamang sa isang panalo sa kaysaysayan ng finals at ang pinakamalubhang pagkatalo ng 17-time champion Celtics sa kasaysayan ng kampyonato. Nalampasan ang kanilang pagkatalo na 137-104 sa Los Angeles Lakers sa Game 3 noong 1984. Ang Boston Celtics ay nanalo na ng 3 games sa serye ngayon at meron pa silang 3 pagkakataon para tapusin ang Dallas Mavericks. Pero mula sa usapang sweep, ang tanong, maaari bang sila ang unang koponan na matatalo sa 3-0 na pangunguna sa serye? Samantala, alam din ng Dallas Mavericks ang bigat ng hamon na kanilang kinakaharap. History is going to be made either way. Would like to be on the right side of it. Sabi ni Mavericks guard na si Kyrie Irving na nanalo ng championship kasama si LeBron James sa Cleveland Cavaliers noong 2016. Kailangan ni Kyrie Irving na mag-perform ng mas mahusay kaysa ginawa niya sa Game 1 at Game 2 sa Boston, kung saan ang mga tagahanga ng Celtics na hanggang ngayon ay nagagalit sa kanyang pag-alis noong 2019 matapos ang 2 taon niyang pananatili sa kupunan ay walang tigil na binabantayan siya. When we go to Boston, there's going to be a bunch of them yelling a whole bunch of crazy stuff still, but I think we've been able to grow and face this kind of adversity head-on. Dagdag pa ni Kyrie Irving. At ang bituin ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic ay kailangan ding panatilihin ang kanyang intensity na ipinakita niya sa Game 4 para sagutin ang mga kritiko na nagdududa sa kanyang kahusayan at pagpupursige. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Marlo Flores. Kai will surely shine in the 2024 Olympic qualifying tournament, thereby ready to enter the NBA. Shoutout at Feliciano Cayabyab. Nag-improve si Idol Kai Soto. Almost perfect ang laro niya. Go 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 Kai Soto. Shoutout at Aziz Bamra. Grabe, sana makapasok na siya sa NBA para may maipagmalaki tayo sa ibang bansa. Shoutout at Ronaldo Abadencio. Kaya mo yan, Kai. Ano man yang dadaanin mong pagsubok, makakapasok ka sa NBA. Shoutout at Mark Francis Villanueva. 101% Idol Kaiju will make it to the biggest league this year. Go Kabayan, let's do this, man. Shoutout at Ayan Bahian. Kayang-kaya yan ni Kai Soto na makapasok sa NBA. Sana mabigyan siya ng time to play sa NBA.